Hello po, it's me again, Lauren Dil Kusina. Today po, gagawa po ako ng ham and cheese bread. Ang mga sangkap po ng aking ham and cheese bread ay 2 tablespoon plus 1 teaspoon instant yeast. 1 cup plus 2 teaspoon warm water. 1/3 cup plus 2 teaspoon sugar. 1 teaspoon salt, then 1/4 teaspoon dough improver. 2 cups plus 1/8 cup bread flour. 1 tablespoon plus 1 teaspoon shortening or lard. Then, gagamit din po tayo ng 2 cups na breadcrumbs. Then, 250 grams sweet ham. Gagamit din po tayo ng sliced cheese. 12 pieces po ang laman. Ang isang pack po ang laman is 6 pieces. Dalawang pack po to is 12 pieces na slice na cheese. And ayan po, kumpleto na po yung ating mga ingredients. Magsisimula na po tayong mag-mix. Una po natin gagawin ay ang ating bread flour. Ilalagay na po natin yung ating dough improver. Then yung ating salt. Haluin lang ho natin. Then pag nahalo na po natin, isa-set aside po muna natin ito at gagawin naman po natin yung sa ating yeast. Ito po yung warm water natin. Actually, pwede naman po kahit hindi warm water, kahit yung drinking water lang po yung gamitin natin kasi instant yeast na po yung ginamit ko. So, ayan, ilalagay natin yung instant yeast sa water. And maglalagay tayo ng sugar. Hahaluin lang po natin ito. And ayan po yung ating bread flour. Lalagyan lang po natin ng butas sa gitna. Then, itong ating yeast mixture, ilalagay po natin sa gitna. Haluin lang po natin. Then, ayan po, ilalagay natin sa surface yung ating mixture. Bago natin ilagay, mag-extra po tayo ng 1/4 cup na bread flour para panglagay natin sa ating surface. Additional po to na sukat ng ating bread flour. Yan po, siguraduhin natin malinis ang ating mga kamay dahil hahawakan po natin yung ating dough. Magniniding na po tayo ng 30 minutes. Yan. Medyo madikit po, no? Maglagay lang po tayo sa kamay natin ng bread flour. Then, habang nagniniding po tayo ng ating dough, yung ating shortening or lard, ilalagay po natin.
Then, diretso po, magpatuloy po tayo ng ating pagniniding. Huwag napansin nyo pong masyadong madikit po sa kamay nyo. Kailangan natin magdagdag ng flour or ng ating bread flour. Hanggang maging smooth po yung ating dough, kailangan po natin itong iniding. Ayan, magdagdag pa po tayo ng ating flour, red flour. Dito po natin i-rest yung ating dough. So, kailangan pahiran natin ng lard or shortening. Kahit konti lang po para hindi dumikit yung dough natin. Ayan, kinamay ko na ho. Kailangan po malinis yung ating kamay. Then, dito natin ilalagay yung ating dough. I-rest po natin ng 30 minutes until po mag-double size po yung ating dough. Takpan po muna natin ng cheesecloth or ng towel. Then, after po ng 30 minutes, nag-double size na po yung dough natin. Then, ngayon po, ipa-punch down natin yung ating dough. Yan lang po. Punch down lang po natin. After po natin na i-punch down, magpo-form po tayo ng log. Po-form po natin ng log yung ating dough. Kung ano po yung desired na shape or gaano kalaki po ang gusto nyong size ng ating ham and cheese bread. Then, ayan po, nakakat po ako ng 16 pieces. Pinagdalawa ko po yung isang slice ng cheese. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo isang buo ang ilagay. Pero sa akin, ano po, half lang po. Then, yung sa ham naman natin, ni-slice ko rin po sa gitna. So, ayan na po yung ham natin. Ihanda natin yung ham natin. Then, yung ating tray na paglalagyan, nilagyan ko na rin po ng lard or shortening para hindi po dumikit. Pero pag naglagay po kayo ng lard or shortening sa ating baking pan na paglulutuan, konti lang po, very light lang po yung ilagay natin. Kasi once na naparami po yung nilagay natin na lard or shortening, babagsak po yung natin, yung tinapay ng ating ham and cheese. Kasi imbis na umalsa siya, pag naluto, hihilahin po ng pababa yung pag-alsa po ng tinapay habang niluluto dahil dun sa naparaming lard. Ayan, nakita nyo po, naging square. Then yung ating ham. Nalagay po natin sa gitna. Then yung ating cheese. Nalagay lang natin sa ibabaw.
ng ating ham. Then, i-roll po natin yan. Bago natin i-roll, i-overlap natin yung magkabilang dulo. Ayan ho. Then, roll na po natin. Ayan, roll ko lang ho hanggang makarating po ron sa kabilang dulo. And ayan na po, ni-roll natin. Ngayon yung sa kabilang dulo po, kukurutin nyo lang po, ganun. Para ma-sealed po siya. Kapag naluto siya, hindi siya bubuka. Then yung kabilang dulo ho, i-sealed nyo rin po. Kurutin nyo lang ho ng ganun para ma-sealed. Para pagkaluto niya, hindi po yan bumuka. Then yung dito ho, ganun din po gagawin natin. Kukurutin natin para hindi po bumuka pag naluto. Then, ayan, sealed na po. Yung dulo-dulo. Then, i-coated po natin ng ating breadcrumbs. Ayan po, ilalagay natin sa breadcrumbs. Then, ayan po, na-coated na natin ng breadcrumbs. Then, yung ating tray or baking tray na merong lard, ilalagay lang ho natin dito. Ayan po. Nilagay na po natin sa ating baking tray. Then, uulitin po natin ito hanggang po matapos po tayo or maubos po yung ating dough. After po ng 2 hours na nirest natin yung ating ham and cheese bread, ready na po. Habang nagniniding tayo, pinreheat ko na po ang ating oven sa 180 degrees Celsius o 350 Fahrenheit. So, ayan po, ready na po for baking. Sinalang na po natin ang ating ham and cheese bread. Mag-aantay po tayo ng 20 to 30 minutes until done po. After po ng 30 minutes, luto na po ang ating ham and cheese bread. Yan po, inoff ko na po yung ating oven. Then, i-cool down lang po natin ang ating ham and cheese bread. Then, isa-serve na po natin. Luto na po ang ating ham and cheese bread. Ready na po para sa ating almusal or merienda. Sana po nagustuhan nyo po. I-try nyo rin po sa bahay. Salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching Lauren Dil Kusina. Thank you po. Then, ayan po, titikman po natin yung ating ham and cheese bread. Ngayon po, kung gusto nyo pong mas toasted pa po yung inyong ham and cheese bread, mag-additional pa po kayo ng mga 5 minutes. Kung ayaw nyo po ng ganitong medyo light pa po. Pero luto na po siya. Ngayon, kung gusto niyo po yung medyo toasted po siya, add na lang po kayo mga 5 minutes pa dun sa ating time kanina. So, ayan po, titikman natin. Tingnan muna natin yung likod. Ayan, ang ating likod ng ham and cheese bread. Ayan. Gawin nyo rin po sa bahay para sarap. Malambot ang ating bread. Sarap. Ano keso?
Hop. Yan po. Hop. Yung ating ham and cheese. Ham and cheese bread. Hop. Ayan po. Salamat po ulit. Bye-bye.